Reading and Literacy Grade 1 Quarter 2 Week 4 Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pabula. Day 1 Matatag Curriculum. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Reading and Literacy ang Pabula. Day 1. At the end of the lesson, the learners can A. Note important details in story read, characters, settings, and events. B. Retell the story following the correct sequence of events. C. Relate story events to one's experience. D. Retell the story in one's own words. E. Infer character traits based on his or her actions in the story. And F. Write or spell names and descriptions using letters they already know. Ano ang paborito ninyong kwento? Sino ang paborito ninyong bida sa kwento? Bakit? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano natin ikukwento sa iba ang narinig nating kwento gamit ang ating sariling salita. Susubukan din nating pumili at ilarawan ang nagustuhang tauhan sa kwento. Kilalanin natin ang mga sumusunod na salita sa kwentong ating babasahin. Uwak. Ang uwak ay isang ibon na ang kulay ay itim. Usa. Ito ay isang uri ng hayop na makikita natin sa gubat. Karaniwan, ito ay may mahahabang sungay na parang sanga ng puno. Mangangaso. Ito ay isang tao na nanghuhuli ng mga hayop sa gubat para gawing pagkain. Tayo ngayon ay magbabasa ng isang pabula na may pamagat na Apat na Magkakaibigan. Ito ay mula sa Kids Planet Filipino, 2018 June 30. Apat na Kaibigan. Kwentong pambata, mga kwentong pambata Tagalog na may aral, pambatang kwento. Maaari natin itong mapanood sa YouTube. At narito ang link sa ibaba. Apat na Magkakaibigan. Noong unang panahon, may apat na magkakaibigang nakatira sa gubat, sina Uwak, Daga, Usa at Pagong. Araw-araw silang nagpupulong, ngunit isang araw hindi dumating si Usa. Hinanap ni Uwak si Usa. Habang lumilipad siya, narinig niya ang umiiyak na boses ni Usa. Nagulat siya nang makitang nahuli si Usa sa lambat ng mga ngaso. Agad siyang bumalik sa mga kaibigan para sabihin sa kanila ang nangyari kay Usa. Nagplano silang tulungan si Usa. Pinunit ni Daga ang lambat ng mga ngaso gamit ang kanyang ngipin at sila ay nakatakas. Ngunit dahil mabagal si Pagong, nahuli siya ng mga ngaso at nilagay siya sa bag. Nagplano uli ang mga magkakaibigan para matulungang makalaya si Pagong. Nagpakita si Usa sa mga ngaso para habulin siya nito. Habang hinahabol ng mga ngaso ang Usa, madali namang dinala ni Daga ang bag sa lawa upang makatakas si Pagong. Pagkatapos ng lahat, nanirahan ng masaya ang apat na magkakaibigan sa tabi ng ilog. Naibigan niyo ba ang kwento ng apat na magkakaibigan?
Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, sino ang bida sa ating kwento? Tama! Ang mga bida sa kwento ay sina Uwak, Daga, Usa, at Pagong. Pangalawang katanungan, nasaan nangyari ang kwento? Tama! Nangyari ang kwento sa gubat. Pangatlong katanungan, sino ang unang nahuli ng hunter o mga ngaso? Tama! Si Usa ang unang nahuli ng hunter o mga ngaso. Pang-apat na tanong, sino ang sumunod na nahuli? Tama! Ang sumunod na nahuli ay si Pagong. Panglima, paano pinakita ng bawat isa na siya ay matulungin na kaibigan? Tama! Sila ay nagplano at gumawa ng paraan upang tulungan ang kanilang mga kaibigang nahuli ng mga ngaso. Pang-anim na katanungan, mayroon ka bang kaibigan na matulungin? Paano kanya tinutulungan? At para sa panghuling katanungan, ano ang pakiramdam mo kapag tinutulungan ka ng iyong kaibigan? Ang kwentong pinanood o pinakinggan natin ay halimbawa ng isang pabula. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pabula? Ang pabula ay isang kwento kung saan ang mga hayop ang mga tauhan. Sila ay nagsasalita at kumikilos na parang tao. May natututunan tayong mahalagang aral mula sa mga pabula. Alalahanin natin muli ang nangyari sa kwento. Subukan natin na piliin lamang ang mga importanteng pangyayari. Gamitin ang 5-finger rule upang ikwento muli ang nangyari. Tandaan na ang 5-finger rule ay tumutukoy sa lugar ng pinangyarihan, mga tauhan, simula ng kwento, gitna ng kwento, at katapusan ng kwento. Para sa inyong gawain, bumuo ng 4 na grupo. Pumili kayo ng mga tauhan sa kwentong ating binasa. Ang 4 na magkakaibigan. Si Uwak, si Usa, si Pagong, at si Daga. Pagkatapos ay, una, iguhit ninyo ang larawan ng hayop na napili ninyo. Pangalawa, isulat ang pangalan ng hayop. Pangatlo, ilarawan ang hayop na inyong napili. At pang-4, ipaliwanag kung bakit ang hayop na yon ay isang mabuting kaibigan. Maaaring gamitin ang mga pangungusap na ito. Ito si, isulat ninyo ang pangalan ng kaibigang hayop. Halimbawa, ito si Daga. Siya ay, isulat naman ang katangian ni Daga o salitang naglalarawan. Halimbawa, siya ay matalino. Siya ay isang mabuting kaibigan dahil isulat ninyo kung paano siya nakatulong o paano siya naging mabuting kaibigan. Halimbawa, siya ay isang mabuting kaibigan dahil gumawa siya ng paraan kung paano makakatakas si Usa. Ginamit niya ang kanyang ngipin upang sirain ang lambat. At gumawa rin siya ng paraan kung paano makakatakas si Pagong mula sa bag. Hinila niya ang bag ng mga ngaso at dinala niya sa lawa upang makatakas si Pagong. Ngayon naman ay kumpletuhin ang bawat pahayag. Ngayong araw, ang natutunan ko ay, narito ang posibleng sagot. Ngayong araw, ang natutunan ko ay, kung paano natin ikukwento sa iba ang narinig nating kwento gamit ang ating sariling salita. Sa muling pagkwento, kailangan kong tandaan ang mga sumusunod. Ang posibleng sagot ay, kailangan kong tandaan ang pinangyarihan ng kwento, mga tauhan sa kwento, ang simula ng kwento, gitna ng kwento, at ang katapusan ng kwento. Ang isa sa mga tauhan sa kwento ay ang
Isulat nyo kung sino yung isa sa tauhan sa kwento. Halimbawa, isa sa tauhan sa kwento ay si Usa. Ito ay patlang. Isulat nyo ang katangian o paglalarawan. Ano ang katangian o ilarawan ninyo ang napili ninyong tauhan sa kwento. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!